Sa ngayon po ay nasa Ezekiel chapter 41 na po tayo. And today is October 1. Palakpakan nga natin si Lord sa panibagong simula, panibagong araw ng buwan po na ito. Salamat dahil binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon to prioritize Him sa unang araw ng buwan. Hawak natin ang susi ng katagumpayan. Amen. Hawak-hawak po natin yan. Kaya God is so good po. God is so good. Napakaganda ng gagawin ng Lord sa buwan po na ito. Amen. Amen. Hallelujah. Yes po, Rizir, Arya, na pag-pray po natin kanina, yung mga affected po ng lindol. Yes, claiming the victory. Amen. I-chat niyo po ako pag may mga concerns po kayo, may mga tanong kayo sa prayer and fasting po natin. Kasi gusto natin maging effective po ito eh. Alam niyo, guguluhin tayo ng kaaway kapag i-distract niya talaga tayo. May pagkakataon na naka-fasting ka. Ito mga nakakatawang kwento. Naka-fasting ka sa oras na yon, tapos mayroon kang nakitang pagkain, tapos sinubo mo na, tapos maalala mo, ay naka-fasting pala ako, tapos luluwa mo ulit. Ganon. May mga nakakatawang istorya ganyan. Alam naman ng Panginoon, alam niyo, nakatingin ang Panginoon sa puso mo. Yun naman yung mahalaga eh. Ang Diyos nakatingin sa puso mo. Okay, alam ng Panginoon na gusto mo talaga, na kinakaya mo, Lord, I want to do fasting kasi gusto ko magsakripisyo, ipagpapalit ko yung oras na kumakain ako, tapos sa panalangin ako magpapakalublob sa pagbabasa ng salita mo. Yan. Experience ko yan, muntikan ko na masubo. O, diba? Kung kailan ka naka-fasting, doon mag-aaya yung mga pamilya mo. Kung kailan ka naka-fasting, doon masarap yung pagkain. Doon aamoy, di ba, yung masarap na luto sa bahay nyo. Mga tukso, mga temptation talaga. Pero maging matatag ka, kasi ginagawa natin tong fasting po na ito kasi may malaki tayong inaasahan sa atin pong Panginoon. Parang ako, may free lunch sa work ko, laging may Sharon pag-uwi. O, diba? Iuwi nyo na lang po muna. Okay? Pagtatagumpayan natin to, mga kapatid. Okay? Konti pa. Imagine nyo yan, sa day 3 na agad tayo. Konting, na lang yan, konting tumbling na lang. Diba? Tapos na yung fasting natin. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung paano yung fasting, sa third batch ulit. So, kasi nagpapatuloy na po tayo eh. Okay? So, yan. So, gawin nyo lang po yung mga instruction. Gawin nyo lang po yung mga dapat ipagawa po sa atin. Yan. Pastor, before mag-fast, gutom ako lagi sa gabi. Nung nag-start mag-fast, di ako nagugutom. Amen. Opo, pwede pong, actually, kung kayang wala, okay lang. Okay? Pero kung hindi talaga kaya, pwede namang uminom. Basta, pakikinggan nyo lang po ang inyong katawan. No? Ang inyong katawan din. Kasi baka mamaya mahimatay ka, di ba? So, kapag kailangan mo uminom, you can drink water po. Iwas talaga sa kusina. Amen. Opo, actually, yes. Opo, hindi natin pinagmamayabang na nagfa-fasting po tayo. Nako, wag niyo pong ipagkakalat. No? Sabi yan, nakalagay yan sa Word of God. Tayo lang po. Wag na nating ipagsabi na, ako nagfa-fasting ako, nag-aayuno ako. Hindi, okay? So, let's just keep it between the Lord and you. Kayo lang. Tsaka tayo, syempre, sa community na to. Pero wag na nating ipaalam sa iba. Ngayon, kapag pwede po ba mag-fast kahit may trabaho? Dapat po na. Pwede ka mag-fast habang nagtatrabaho, habang nag-aaral. Basta ganito lang, ang isipan mo, lagi nakatuon sa Panginoon. Okay? Nakatuon lagi sa Panginoon. Ako, nasabi nyo naman po sa mga mahal nyo sa buhay, okay lang. Wala naman po problema. So, ulitin ko po, nakikita ng Panginoon ang inyong mga puso. Kung sinabi nyo yon dahil concern kayo na, kasi gusto kong sabihin sa'yo, kasi para hindi mo na ako ayain, baka kasi magtampo ka, kapag, diba, kapag inaya mong kumain, tapos di ako kumain. So, pwede po yon. Pero yung ipagkakalat mo na, nagfa-fasting ako bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, relihiyoso ako, ganyan. Hindi po. Yun po yung mali.
Okay? So, pero kung sasabihin mo for information lang, pwede po. Okay? Hindi ka na mag-permission to leave. Stay lang po tayo. Stay lang. Basta God knows your heart. Alam ng Panginoon ang puso mo. Oo, kayabangan na yun. Diba? Kayabangan na yun kapag pinagmamalaki mo, nagfa-fasting ka. Hindi po ganon. Okay? Inaya ako. Sabi ko, fasting ako kaya di na rin kumain. Diba? Makakatipid kayo ngayon, ha? Makakatipid kayo ng isang meal sa sa isang araw. Mas alam ni Lord ang gusto ko. Amen. Okay, so let us proceed. Nasa Ezekiel chapter 41 na po tayo. At ang topic na pag-aaralan po natin ay may pamagat po, paki-live comment, the God who dwells in our midst. The God who dwells in our midst. Ezekiel chapter 41. The God who dwells in our midst. Amen. Ano po ang midst? Midst. As in M-I-D-S-T. Yan. Sa ating kalagitnaan. Ang Diyos na nananatili sa ating kalagitnaan. Midst. Yan. Napaka-active talaga ni Bert. Thank you. Thank you sa pag-pin. Wag ka nga alas, Bert, ha. Tama-sama tayo palagi. Okay. In Ezekiel chapter 41, the prophet describes the inner sanctuary of the temple in his vision. The measurements, the walls, the decorations, all symbolize God's holiness and glory. The central focus is the most holy place, the area where God's presence dwelt. I don't know if you are familiar sa the Tabernacle of Moses. Yan, Tabernacle of Moses. Ito po yung place of worship ng mga Israelites. Yan, familiar. Yan. So, familiar tayo dyan. Sino pa yung mga familiar dito sa Tabernacle of Moses? Ayan. So, kahit paano naman pala ay alam natin. So, ang Tabernacle of Moses po, ang Tabernacle of Moses ay place of dwelling ng mga Israelites. Ito po ay during their travels in the wilderness. So, the people of Israel were commanded to build a tabernacle so that God could dwell among them. So, the tabernacle po literally means place of dwelling. No? So, kung nasaan ang Tabernacle of Moses, nandoon ang presence ng Lord. As in literal, na nandoon ang presence ng atin pong Panginoon. At meron po yung mga mga parts. At pinakita po iyon ng Panginoon during the time na binubuo po nila yon. So, meron po yung outer court. Okay? Merong Holy of Holies. At meron pong most holy place. At hindi po basta-basta nakakapasok doon po sa Tabernacle of Moses. Hello, Gabo. Yes. Matagal na to actually. Tiga ano ka? Sa JL Muzon. Yeah, sa JL. Ito pong t-shirt na ito ay binigay po sa akin ng JIL KKB Muzon during the time of their anniversary. At ako po yung guest speaker that time. So yan, game changer. So praise God, salamat Gabo. Tiga JL Muzon ka pala. Praise God. So, yun po. So merong outer court, merong Holy of Holies, at meron po na most holy place. So hindi po basta-basta nakakapasok doon sa Tabernacle of Moses, tanging mga priest lamang, mga pari lamang. At alam nyo, kapag papasok doon ang isang priest, nilalagyan po siya ng tali sa kanyang paa. At meron po dong bell. So bakit? Para saan yung bell na yon? Para alam nila kung buhay pa yung pare sa loob.
So, kapag ikaw ay pumasok sa most holy place, nang ikaw ay merong kasalanang daladala, sa sobrang kabanalan ng Diyos, mamamatay yung pari na pumasok doon. Kasi po ang pari lamang ang may kakayanang commune sa Panginoon at sila lamang po yung magdadala ng mensahe sa mga tao. So hindi lahat ay nakakapasok dito sa dun sa tabernacle of Moses. Ganoon po kabanal ang Panginoon. At marami pa po silang mga ritual na ginagawa. Kailangan pa nilang pumatay ng hayop, no, para po ma-cleanse sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi po basta-basta. So during this time, no, pinakita po ng Panginoon kay Ezekiel ang vision po na ito. So ang lesson, God desires to dwell among His people. God desires to dwell among His people. Yung Tabernacle of Moses po na iyan ay during the time of the Old Testament. But you know what? Nung si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, yung dating humaharang sa mga tao para makaniig ang Panginoon ay pinunit na po. Kaya alam niyo yung kantang At the Cross? Yung sabi doon sa bridge part, "You tore the veil, you made the way when you said that it is done." Sabi dun sa kanta doon, you tore the veil. Ibig sabihin, wala na po yung harang, wala na po yung talon, yung tabing na naghaharang sa atin para makapasok po tayo doon sa presensya ng Panginoon. Yun po ay nawala na dahil nung namatay si Jesus Christ, malaya na po tayong makipag-usap, makipag-communicate sa Panginoon. God desires to dwell among His people. Not just in buildings. Hindi na lamang po nakakonfine ng Panginoon dun sa tabernacle. Hindi na lamang po nakakonfine ng Panginoon sa isang templo, sa isang gusali. But in our very lives. Nasa ating buhay na po ang Panginoon. Tayo po ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. God desires to dwell among you right now. Amen po ba? Gusto po ba nating papasukin ng Panginoon ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay? Tayo po ngayon ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. So 3 puntos po, 3 points ang pag-aaralan po natin. Amen. Wala nang hadlang, mga kapatid. Wala nang hadlang para kumilos ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Kaya kung sinasabi nyo na may guilty feelings pa rin kayo after nyo humingi ng tawad sa Panginoon, ngayon po i-assure ng Diyos na ang lahat ng mga taong nagsisi, humingi ng tawad at nanumbalik sa Panginoon, hallelujah, ay Kanya pong pinapatawad at tinatanggap. Ngayon, ano ang mga kailangan nating gawin, no? So, again, ito po ay patungkol sa Panginoon, kung paano siya mananatili, magdodwell sa ating mga buhay, sa ating kalagitnaan. At yun po yung, alam nyo, yan yung kaibahan po natin eh. Ako po I'm always praying na itong live stream na ito, yun lang po yung siguro, yun po yung nararamdaman ng mga tao na dito sa live na ito, ay talagang kumikilos ang presensya ng Panginoon. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, maraming tao ang nag-share ng Word of God. Maraming mga tao ang may alam, knowledge, patungkol sa salita ng Panginoon. Ako po aaminin ko sa inyo, marami pa po akong kulang. Ang dami ko pang gustong matutunan. Ang dami ko pang gustong pag-aralan. Kaya nga po, pag-pray niyo po ako na kung kalooban ng Panginoon ay makapag-aral po ako ng Bible School. So, pag-pray niyo po kasi parang I want to know more. I want to know Jesus more. At alam ko na kung wala ako, hindi ko yun kayang i-share. I cannot give what I do not have. So, I want to proclaim the Word of God accurately. Gusto ko pong matuto pa ng salita ng Panginoon. Kaya gusto ko pong mag-aral. Kung gusto nating matuto, di ba dapat nag-aaral po tayo. Kagaya ng ginagawa natin dito sa atin pong live stream. Di ba? Ito po ay pag-aaral para sa ating lahat.
may mga tinuturo ang Panginoon sa atin. May mga tinuturo siya sa atin. So, yan, isa po yan sa mga nais ko na ipag-pray niyo po sa akin na kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun po yung mangyari. Every day is a good opportunity to know Jesus more. Amen. Amen. So, tatlong bagay po. Tatlong bagay. Number 1, God's presence demands reverence. God's presence demands reverence. Yan. So, paki-live comment po. God's presence demands reverence. Okay. So, Ezekiel describes precise measurements and careful design. So, nothing in God's house was random. Everything had a purpose. Hindi po nagkataon lang. Kaya nga po wala tayong good luck. Hindi tayo sinuwerte lang. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Nothing in God's house was random. Lahat ay may dahilan. Lahat ay may purpose. Sabi ni Ezekiel, si Peter di nag-Bible school pero natuto kasama ni Kristo. Amen! Wala pong masama, no? Tama naman po yun. Hindi naman sila kailangan mag-Bible school or what para matuto po tayo. No? It's just, I feel in my heart na depende naman po siguro sa atin yon. Hindi ko po kayo sinasabihan na mag-Bible school kayo para matuto po kayo. Hindi po. Sapat po ang presensya at karunungan ng Panginoon. It's just that may mga bagay po tayong kailangan matutunan base sa mga kaalaman na binigay ng Lord sa mga Bible scholars, sa mga taong nag-aral talaga ng ano po, na naglaan ng oras talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So don't get me wrong, no? Hindi po ibig sabihin na hindi kayo nag-Bible school ay hindi po natin matututunan ng salita ng Panginoon, no? So kailangan, may mga pagkakataon lang po talaga na kailangan nating matuto base sa wisdom at karanasan ng ibang mga tao. Yan. Tsaka dati kasi chosen na sila by God. Opo, tsaka kasi Jesus mismo ang kasama kasi nila eh. I mean, hindi nila kailangan mag-Bible school dahil si Jesus na mismo yung kasama nila. No? Pero sa atin, na mga nagnanais matuto pa, gawin po natin. Okay? Gawin po natin. Mag-aral po tayo. So this shows us that worship is not casual. Worship is not casual. Opo. Wow, talaga, super me. That's nice. Praise God. Amen. Opo, sa salvation wala pong pinili. Hindi po nakakapag-save ang pag-aaral ng Bible school. Hindi po nakakapag-save yan. Okay? Wala pong pinili. Ano po, ang mga taong tumanggap lang kay Jesus as their Lord and Savior. Okay, moving forward. This shows us that worship is not casual. God's presence requires respect and awe. Ang presensya po ng Panginoon ay nagre-require ng respeto, respect and awe. Kaya, mga kapatid, no, wag natin gawing casual ang pagpunta po natin sa church. Let us give God our best. Let us give God our best. Lalo na kung a-attend ka ng linggo. Di ba kung ikaw ay makikipag-date, sabihin natin, kasi isang issue, sabi na, hindi naman tinitingnan ng Panginoon yung panlabas. Yes, hindi tinitingnan ng Panginoon ng panlabas. Ang tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso. Tama po yun. Pero tignan nyo po yung sarili nyo. Kung kayo po ay makikipag-date sa taong mahal na mahal nyo, di pa po naghahanda tayo? Di ba po nagsusuot ka ng maganda? Di ba nagme-makeup ka? Binaghahandaan mo. Ganon din po sa pagharap natin sa Diyos. Kapag tayo po ay haharap sa Panginoon, ibigay po natin na ang the best. Hindi tayo haharap sa Panginoon na
ano lang, tira-tira lang po yung ibibigay natin sa Kanya. Sabi nga po dapat, if we will offer to God, make sure that it is the best, the holiest, and the purest. Yes po, Mindy, we have prayed for you po. We have prayed for you. Let us give God the best, the most excellent service. Kaya kung tayo po ay a-attend ng linggo, hindi po ba dapat, thank you po Ate Jen, hindi po ba dapat ay binibigay natin sa Panginoon yung pinakamainam? Kapag dadalo tayo sa gawain, nagsusuot tayo ng, ng tama, ng ayon. Hindi po tayo parang, alam mo yun, hindi naman sa po, pero a-attend ka ng linggo na nakasando ka, nakashort ka. Alam ko po ang Diyos tumitingin sa puso, pero dapat ay nakaayon pa rin. Tama pa rin po. Kasi kung tayo, pinaghahandaan natin, di ba? Yung mga tao na mahal natin, lalo't higit dapat sa Panginoon. Yung iba nagsisimba lang pag may bagong biling damit. Ang sakit naman noon, di ba? Amen. Haharap po tayo sa Panginoon eh. So let us make sure yung the best ang ibibigay natin. Hindi lang best worship, kundi best sa atin lahat. Amen? Ibigay natin sa Panginoon ang pinakamainam. Ngayon, sabihin mo, Pastor, paano kung wala talagang kakayanan yung tao? Wala talagang kakayanan. Ganun lang talaga yung kaya niya. Di sige po. Kung yun naman yung best para sa iyo eh. Diba? We cannot judge. We cannot judge you. Kung yun ang best sa tingin mo at para sa iyo, hindi naman natin maloloko ang Panginoon. Hindi natin siya maloloko. Alam ng Panginoon ang tunay na laman ng ating mga puso. Amen? Kung palagay mo yon ang best para sa iyo, then go. Gawin mo. Okay? Kasi nakikita ng Diyos ang tunay na laman ng puso po natin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Hi, Eve. You're here again. Okay, so I will try my best to speak English. But I can't promise, okay? But I will try my best. We must be presentable before God. Amen. That's it. We must be presentable because we will all face our Creator, our Lord, our King. So let's do our best to present ourselves right and approved before the Lord. We must approach God with humility and sincerity, not with empty rituals or careless attitudes. According to Hebrews chapter 12 verse 28, let us worship God acceptably with reverence and awe. Let us worship God acceptably with reverence and awe. Nagtatagalog po ako. Ang presensya ng Diyos ay hindi po basta-basta. Hindi po tayo magbibigay ng tira-tira. Siya ay dapat sambahin ng may paggalang at kabanalan. Amen. Hebrews 12:28. Thank you, Ate Jen. Salamat po. Hebrews 12 verse 28. Let us worship God acceptably with reverence and awe. May paggalang at kabanalan. Kaya the next time that we will attend the church, thank you po, ate. The next time that we will attend church, mapa-physical man yan o online, make sure na maibibigay po natin ang the best sa Panginoon. Praise God. Thank you po, Ate Jen. God bless you more. Amen? Our best. Let us give God our best. Sabi ni King David sa kanyang mga salita, I will not offer to God sacrifice. Favorite ko yun eh. Lagi ko yung binabanggit sa mga teaching ko. I will not offer to God sacrifice that cost me nothing.
I will not sacrifice to God. I will not offer to God sacrifice that cost me nothing. Natawa ko dun sa buko. Ang cute no? Praise God. Hindi tayo mag-o-offer sa Lord. Amen. Ng mga handog na parang walang kirot sa atin. Ito ang cute. Alam nyo, ito po natry nyo na po bang magbigay sa Panginoon ng may kurot sa puso mo? Natry nyo na po ba yon? Yung Lord, kahit masakit, ibibigay ko sa'yo. Lord, kahit masakit, ipagkakaloob ko sa'yo. Naalala ko yung mga teachings before ng mga pastors namin habang sila po ay nagkakaloob ng tithes and offering. Alam nyo, ano po siguro until now, may mga nagtatanong pa rin about mga tithes and offering. And as much as possible, talagang ako po as a church pastor, very honest and very transparent po ako sa church po namin. Nagre-report po ako sa kanila ng mga records namin sa tithes, ng offering. Kasi may mga tao talaga na hinihingi po ang Panginoon to really give without asking anything in return. At gaya po natin dito sa TikTok, may mga ganyan din po. At nire-record ko po yun. Kasi po gusto natin na maging good steward po tayo ng blessing ng Panginoon. Gusto natin na lahat ng mga bagay at sentimo na binibigay sa atin ay magamit po para sa expansion ng kanyang kaharian dito sa mundong ibabaw. Kaya nakakatuwa po, alam nyo, God is so good. Sobrang buti ng Panginoon. Dahil yung mga dating pinapanalangin lang po natin, ngayon po ay nabibigyan na po ng katuparan ng ating Panginoon. God is good. Yung I will not offer to God sacrifice that cost me nothing. Ano yung mga bagay na binigay mo? Kasi may mga pastor na nagturo sa amin dito na kung magbibigay ka, ibigay mo yung may kirot sa puso mo. Kasi minsan, pwede naman tayo magbigay. Naalala ko yung kwento ng isang babae na yun na lang po yung huling sentimo niya alam niyo po ba yon? Teka lang, babasahin natin. The widow's offering. Mark 12 verses 41 to 44. Tingnan niyo po Mark 12 verses 41 to 44. The widow's offering. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Tingnan niyo po. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put it 2 very small copper coins worth only a few cents. So calling his disciples to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." Nakita ni Jesus ang pagbibigay ng mga tao. Nakita ni Jesus kung paano sila mag-offer. At pumukaw ng kanyang pansin ang isang poor widow po na ito. 2 very small copper coins, only a few cents. Sa iba, sasabihin, walang kwenta, walang halaga, anong magagawa niyan sa church kung yan lang ang ibibigay mo? Pero alam nyo, yun na lang ang meron ang poor widow na ito. Yun na lamang po ang meron siya. Yung mga mayayaman, nagbigay sila ng malalaking mga amounts. Naglagay sila ng malalaking amounts doon po sa treasury po na iyon. Pero anong sabi dito? I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi ang halaga ng mga bagay na binibigay natin, kundi ang puso mo sa pagbibigay. Ang babaeng ito, yun na lang po ang meron siya.
out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Yung 2 copper coins po na iyon, pwede niyang sabihin na, Lord, ito na lang po yung meron ako, pangkakain ko na lang po ito mamaya, pambibili ko na lang po ng pangangailangan namin. Pero binigay niya pa rin sa Panginoon. And gusto ko lang pong give honor to whom honor is due. Si Ate Jen, yan. Hello Ate Jen. Kasi, alam niyo po, natutuwa ako sa buhay niya kasi ang dami niyang mga pangangailangan sa buhay. Naalala ko tuloy yung Macedonian Church. Teka lang. At sa pamamagitan ng kanyang buhay, nabuksan din yung kaisipan ko na kahit pala may mga pangangailangan ka, kaya mo pa rin magbigay ng higit-higit sa kaya mo. Alam mo yun, di ba pag may pangangailangan ka, ang gagawin mo na lang, mag-iipon ka na lang eh. Magtitipid ka na lang. Pwede hindi mo na ibigay yan, sabihin mo, save ko to kasi may mga pangangailangan ako. Pero, na-amaze lang ako na may mga tao na kahit pala nandoon sila sa paghihirap talaga, na may pangangailangan din, kaya pa rin gamitin ng Panginoon. Kaya pa rin hipuin ng Diyos. And God is so good. Na-amaze ako. Ito yung sa Macedonian Church sa Bible. Basahin natin. Kasi nakikita ko ito sa 2 Corinthians 9. Teka lang. Hanapin ko. 2 Corinthians 8:5 ba yun? Amen. Praise God. Ay, grabe. Amen. Sobrang nakaka-amaze lang na tingnan niyo po ito And ito 2 Corinthians 8 1-5. Okay, 8:1-5. Tingnan niyo po. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, nasa gitna sila ng pagsubok dito In the midst of a very severe trial. Yun yung sabi dito, severe. Hindi to normal na trial lang. Severe, malala. Their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kaya, ito si Ate Jen, feeling ko isa ka sa mga nasa Macedonian Church Tingnan niyo po severe trial, pero ang puso overflowing with joy. Kahit sila po ay nasa extreme poverty. Extreme poverty, mga kapatid. Walang-wala. But they welled up in rich generosity. Nawawalan po ba tayo pag nagbibigay tayo? Hindi ko alam kung ba't ako dito nilalagay ng Lord I don't know, but let's just trust the Lord. Mag-flow lang po tayo. May mawawala ba sa'yo pag nagbigay ka? This Macedonian church, extreme poverty, and it welled up in rich generosity. Verse 3, for I testify that they gave as much as they were able. Nagbibigay sila ng higit sa kung ano ang kaya nila. And even beyond their ability. Hindi ako nagsasabi nito. It is in the very Word of God, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Nagsasabi sila, they urgently pleaded. No? Pribilehiyo ang makapagbahagi sa serbisyo na yan. Amen. Pribilehiyo ang makapagbigay. Siguro iniisip ng mga Macedonian churches, kasi ito lang po yung kaya namin. Maaaring sinasabi nila, maaaring wala silang oras, maaaring busy sila, may mga pinagkakaabalahan sila, pero sinasabi nila, urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service. Na kahit hindi nila kayang magpunta mismo siguro doon, hindi nila kayang maglingkod, pero ito po, magbibigay po kami. Sinasabi nila, magbibigay po kami.
Ito lang po yung kaya naming gawin. Alam nyo, darating ang pagkakataon sa langit, may mga magpapasalamat sa inyo. May mga taong maliligtas dahil sa mga pagbibigay na ginawa nyo. I am not urging you to give or to donate or whatsoever. Kayo naman ang nakakaalam yan. May pagkakataon na may lalapit sa inyo, salamat po. Sabihin mo, hindi naman kita kilala. Bakit? Dahil po sa inyong pagbibigay, nakakilala po ako sa Panginoon. Dahil po sa inyong generosity, meron pong nangaral sa amin. May nakarating pong misyonaryo sa amin. May nakarating pong pastor sa amin dahil sa inyong pagtulong at pagbibigay. Hindi nawawala ng saysay ang ginagawa mo. Yes, sure. Send mo sa akin yung number mo mamaya. LEB. Ngayon ba? Sige po. Hallelujah. Lord, we thank you and we glorify you. Panginoon, sa oras po na ito, tinataas po. Anong pangalan ng asawa mo? Pakilagay po yung pangalan. Lord, I pray for the husband of LEB in Jesus' name. I am praying. Samahan niyo po siya sa gagawing colonoscopy procedures. Sean Lionel Aquino, I pray, Lord, for your favor. Let your healing flow upon his life. Kung ano man po yung nararamdaman niya, kung bakit siya nagkaroon ng ganitong medical procedure, Lord, I pray, ayusin mo na po agad. Wala pong makitang kahit na anuman pong defect or kahit na anuman pong mali sa kanya pong katawan in Jesus' name. Mag-function ng tama, gawin mong normal ang lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, yung procedure po na ito ay hindi magbigay sa kanya ng sobrang sakit, Panginoon. Pero Lord, bigyan mo siya ng kaginhawaan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Be with him, Lord, all throughout ng procedure po na ito sa pangalan ni Jesus. Samahan mo siya, tanggalin mo ang takot, tanggalin mo ang pangamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoon, you are our Jehovah Rapha, our great healer, our great physician. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Amen. Amen. Sure, Eve, what is your request? Go. Just chat me or you can just message me here in TikTok. Amen. Amen. Praise God. Amen, Kuya Loy. Wow, saan kayo kakasal? God bless you. God's favor be upon you. So, tuloy muna natin. Okay? So, verse 4, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing the service of the Lord's people. And verse 5, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord. First of all to the Lord. And then by the will of God also to us. And then by the will of God also to us. Siguro this is the right time lang po na I just want to acknowledge all of you, no? Lahat po kayo na ginagamit ng Lord to become channel of blessings. Gusto ko po kayong i-encourage na hindi po kayo sa akin nagbibigay. Hindi po kayo sa akin or sa ministry sa Panginoon. Kaya tama yung sinasabi lagi ni Ate Jen sa akin. Sabi niya, all for the love of God. Kaya tingnan niyo po yung bio ko. Yun ang nilagay ko dyan all for the love of God. Lahat ng ginagawa mong paglilingkod, lahat ng ginagawa mong pagsunod, lahat ng ginagawa mong pagbibigay, all for the love of God. Huwag niyo akong tingnan. Huwag niyo tingnan yung mga ginagawa natin dito sa mundong to. Ang tingnan niyo ang Panginoon. Okay? At kapag nagbigay po tayo sa Panginoon, uulitin ko lang, hindi po kabawasan. Hindi po kalugihan. All for the love of God. Yes, may actually napag-pray na po namin kanina. Amen. Yung mga tiga nasa Visayas and Mindanao. Why, Eve? I comment one time. We can see you. We can see that you are commenting. Pahingi po ng prayer over Amen. God bless you, Aletia. Dinara. Amen. All for the love of God. Amen. All for the love of God. And I just pray for all of us. Amen. I just pray for all of us na manatili po tayo na
ano po, na laging nakatuon sa Panginoon, na laging nagbibigay ng ating buhay sa Kanya. May God bless you at sa family mo. In Jesus' name, we are praying na ingatan sila ng Panginoon. Baka walang kuryente or walang connection sa kanila, but we are praying na maging maayos. Amen. Sila sa Visayas. Yan. So, number 1 pa lang po tayo, no? Praise God. So, yun lang ang gusto kong sabihin. May paggalang, may kabanalan kapag tayo ay haharap sa atin pong Panginoon. At kapag tithes and offering sa loob ng church, huwag kayong tatayo. No? Huwag kayong magsi-CR. Pastor, okay, sige pag-usapan na natin kasi may mga nagtatanong din naman, ano ba talaga yung sa 10% na yan? Okay? Pastor, is it compulsory to give 10% of your salary? Yan. So, isa yan sa mga katanungan, di ba? About tithing. Yan. Sa amin dito, itong sasabihin ko po na ito ay yung karanasan namin dito sa church as JIL. No? So, may mga JIL people ba dito? Sa amin po ay hindi po sapilitan. Okay? Hindi kami namimilit na magbigay. Pero tinuturo namin. Okay? Na kung gusto mo na mabuksan ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo, you need to give your 10%. Yes. Pero hindi namin tinitingnan yan na, ikaw, wala kang 10%, dadalawin ka namin sa bahay nyo, magbigay ka. Hindi po. Hindi po kami namimilit. Ito po ay kusa. Tinuturo po namin ito na yes, 10% kasi nakalagay po yan sa Malakay chapter 3 verse 10 eh. Mali, sinasabi ng iba, nasa Old Testament yan. Kahit naman po sa New Testament eh. Sabi ni Jesus, ibigay kay Cesar ang dapat kay Cesar. Ibigay sa Panginoon ang dapat sa Panginoon. Hi, Bubbly. Yan, from JLK Pumba Extension. Hello po. O yan, hindi po kami namimilit. No? Pero tinuturo po namin na ang 10% po is really, no? Ito po ay, tama po yun, it is a command from God. Pero nasa sa inyo pa rin po iyan kung ibibigay nyo. Sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse. Into the storehouse. Kasi imagine niyo, if we will not give our tithes and offerings sa atin pong Panginoon, paano ang church? Paano ang mga binabayaran ng church? So, ibig sabihin ba, ako po, gusto ko sabihin sa inyo na bilang extension coordinator dito sa church po namin, wala po kami natatanggap. Ang natatanggap namin, ako po, personal, ang natatanggap ko po sa church ay every time na magsasalita lang po ako. Ng Sunday. Pero kapag magsasalita ako ng normal days, wala po. Ito po ay voluntarily. Ito po ay all for the love of God. Kung kayo po ay nagbibigay, ako po ang binibigay kong paglilingkod sa Panginoon ng aking buhay. At kapag natatanggap po ako, 10% tinatabi ko po. At yun po yung binibigay kong tithes sa Panginoon. Para kay Lord. Walang sapilitan. Wala pong persahan. Bring into the storehouse that there may be food in my house. Opo, wala kaming sahod. Love gift ang tawag sa amin. Love gift. So, sabi dito, test me. Thank you po. Sino yun? Echo. Thank you, Echo. Test me in this. Sabi ng Lord, test me, subukan mo ako. Subukan mo ako, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Subukan mo ako nang hindi ko buksan ang mga floodgates ng kalangitan. At sabi dito, to pour out so much blessing na wala na kayong lugar na mapaglalagyan ng mga pagpapalang ito. You try. Now, I would like to encourage you, you try to give your 10%. Tingnan mo, ikaw mismo, ang magpatunay kung paanong kapagpapalain ng Panginoon. Ikaw lang ang makakasagot niyan. I'm not forcing you to give. I'm not forcing you to give. Ikaw lang at ang Panginoon ang makakasagot niyan.
Yan. So, tama yung sinabi ni My Staff Collection. Para lang po sa paglilinaw kasi ang daming mga tao nagtatanong pa rin eh. No? Ang daming nagtatanong pa rin about dyan. Okay? Pero kayo po, at least tinuturo po namin, ito talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero ang pag-a-apply, tayong lahat. Tayong lahat. Amen. Simula nung nagtapat ako sa tithes, ramdam ko yung provision. Amen. 90% na nga sa atin, 10% na lang para kay God. Tapos yung blessing galing kay Lord. Amen. Tingnan niyo po ito. Kapag ikaw ay sumasahod ng 1,000 pesos per month, ang daling ibigay ng tithes. 10 peso ng 100 pesos. Basic. Di ba? 100 pesos, kayang-kaya kong ibigay yan. At dahil sa katapatan mo, binless ka pa lalo ni Lord. Umabot ng 10,000 ang natatanggap mo per month. Pastor, the offering is okay po every service, then the tithes po is every... Opo, anytime. Anytime. Ate Jen. Wala pong schedule talaga. Kayo po, basta ang tinitingnan ng Panginoon ng ating mga puso. So, kahit na kailan niyo po ibigay ang inyong mga tithes sa church, pwedeng-pwede po. So, kapag umabot ng 10,000, kasi naging tapat ka sa 1,000, binibigay mo yung tithes mo na 100 pesos. At kapag pinalaki ng Panginoon, yung pera mo, naging 10,000 ka na per month. Pastor, remember po last week may blessing dumating sa akin. As hindi ko, amen. Mamaya, ipapatotoo ko. Okay lang ba, Ate Jen? Ipatotoo ko yun. Kasi ibang klase yun eh. Ibang klase yun. So, God is good. So, kung 10,000, magkano ang 10% nun? 1,000 pesos. Kaya pa rin. Kaya pa rin. Sige, magbibigay ako ng 1,000 pesos. Ibibigay ko yung tithes ko kasi 10,000 naman balik sa akin eh. Kapag pinagpala ka ng Diyos ng 100,000 pesos per month, 10,000, iisipin mo, 10,000, marami na ako mabibili nito. 10,000, marami na akong magagastos. Bababayaran ko na. Hindi mo na tiningnan yung mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Ang tiningnan mo yung laki ng ibibigay mo, yung tithes mo. Pero hindi mo nakita, may 90% ka pa, kapatid, na pinagpala ng Panginoon. Ang dami daw. Lot of testimony ng giving. So again, ang pinakapunto dito, hindi po tayo pinipilit. Pero tinuturo po ito sa atin. No? Tinuturo ito sa atin kasi ayaw po namin kayong i-deprive. No? Ayaw naming i-deprive kayo na pagpalain kayo ng sobra-sobra ng Lord. Kasi ito ang sinasabi ng kanyang salita eh. Ito ang sinasabi ng kanyang salita. Sabi na Lord, test me. Sige, subukan mo ako. Subukan mo ako. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng kalangitan at ibuhos sa iyo ang mayamang pagpapala ng Diyos. Ang mayamang pagpapala. Kung magiging po tayo, Ate Lensky, kung talaga magiging tapat po tayo, yes po eh. Net ang basihan. Kasi ganito eh. Kung ang gagawin natin, okay, may tumanggap tayo ng 10,000, babawas mo dyan lahat ng mga benefits mo, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, babawas mo yung mga bill mo, etc. Ang matitira na lang sa'yo, kung 10,000 ang sahod mo, ang matitira na lang sa'yo, 5,000 or 4,000, sabihin na natin. Ang 10% nun, 500. So, hindi siya, ikaw naman, ulitin ko lang, nasa iyo naman yan, ikaw ang haharap sa Panginoon balang araw, pero mas maganda po siguro kung doon tayo sa net na magbabawas. It depends upon God's conviction for you. But for me, I'll go for the net. I'll go for the net. Alam niyo si Colgate? Alam niyo yung Colgate? Magkano ang tithes niya? Alam niyo magkano? 90%. Pinagpalit niya. 90% ang binibigay niyang tithes. At 10% lang ang napupunta sa kanya. Imagine that. Tingnan niyo yung Colgate ngayon. Meron ba hindi nakakaalam sa Colgate? Kapag sinabi mong Colgate toothpaste, di ba? Ganon ang Panginoon. Hindi ka mawawalan. Hindi ka mawawalan. So depende naman sa inyo, okay? Kung net or gross, kayo bahala. Si Lord ang pero sa akin po, I'll go for net, no? At ito po, share ko lang po yung testimony ni Ate Jen. God is so good. Si Ate Jen ay nakilala ko lang dito din po sa live stream. At
sobrang nabibless po ako sa kanyang buhay. At muli siyang nanumbalik sa Panginoon isang Sunday na nakapanood siya ng live stream natin. So ngayon po ay nasa California siya. Marami siyang pinagdadaanan, no? Ang alam niyo kung anong prayer niya talaga, ang prayer niya na makalaya siya sa lahat ng mga responsibilidad niya, etc. Ganun po. Okay? So may problem siya kahit financial. Ngayon po, sabi niya, store ay bibigay daw siya ganyan ng kanyang tithes sa Lord, ganyan. So nagbigay siya ng kanyang tithes. So nagbigay siya. Alam niyo, nakakatuwa ang Panginoon kasi ngayong linggo ba to, nitong nakaraang linggo, na meron silang isang client na nagbigay sa kanila ng unexpected na blessing. No? Na hindi talaga nila inaasahan last week. Na naka-envelope pa, pinakita sa akin ni Ate Jen, yung envelope. Pinicturean niya pa yon, pastor, ganyan. At alam niyo, nakakatuwa sa kanya. Nakakatuwa kay Ate Jen. Shinare niya pa rin yun. Imagine mo kung nagbigay ka na ng tithes mo, nagbigay ka na, di ba? Okay na yun eh. Pero ang ginawa niya, yung natanggap niyang blessing na yon, shinare niya pa ulit. Grabe, di ba? May pangangailangan ka, may financial problem ka rin, pero nagagawa mo magbigay. Ito lang pong sasabihin ko sa inyo. Lahat ng mga bagay na binibigay nyo, hindi man yan ibalik ng Panginoon. Hindi ito about sa hindi ito about financial lang. Kahit ang buhay mo, ang oras mo, ang panahon mo, kapag binigay mo yan sa Panginoon, mga kapatid, hindi naman po palaging pera ang balik sa'yo. Ang balik sa'yo minsan, proteksyon ng pamilya mo, wala kang sakit at karamdaman, inaayos ng Diyos ang lahat, nire-restore ng Panginoon ang lahat sa buhay mo. Kaya yung declaration natin every Sunday, na sinasabi natin, I am a tither, I am blessed, I am protected, and I am highly favored by God. That's our declaration. Pastor, kagalingan at good health for my youngest sister and my family po, sapat na. O, diba? Hindi na tayo naghahangad ng sobra-sobra sa mundong ito eh. Minsan ang gusto nating balik, Lord, yung malusog lang po at malayo sa sakit at karamdaman ng aking pamilya. Yung iniingatan mo lang po sila. Yung pinoprotektahan mo lang po ang bawat isa sa amin. Pinoprotektahan. Yung may kapayapaan, hindi nabibili ng pera yun eh. Hindi nabibili ng pera ang kapayapaan. Pero sa ating pagbibigay sa Panginoon, yon ang pinapadaloy niya sa ating mga buhay. Palakpakan natin si Lord. Simpleng buhay na kasama si Lord. Amen. Simpleng buhay na kasama si Lord. Alam niyo, ang dami kong pangarap sa buhay dati. Ang dami kong pangarap. Ngayon, sinuho ko na lahat sa Panginoon. Kaya ngayon, ang tinutuntungan ko, ganito, hindi ako bibili ng kahit na anong bagay sa sarili ko. Ayoko pong sayangin yung mga pagpapala. Lalo yung mga givers dito. Ilalaan po natin yan dito. At alam nyo, nakakatuwa, sa pamamagitan ng mga tulong nyo, sabi nung kasi meron kaming dito sa church testimony po. Meron kaming technical dito na gusto naming mapaganda yung service, etc. Hello po, see you sa Titers Night, amen. So, gusto namin mapaganda yung church, maging maayos and all. Dati, pag humihingi siya sa akin ng budget, kailangan natin ng kable. Naglolo ko na yung kable, yung ganito, ganyan. Sabi ko, pag-pray natin sa Lord. Pag-pray natin sa Lord. Ganun lang lagi sabi sa niya. Pray lang. Kasi wala kaming budget eh. Ngayon po, with your generosity, nung Sunday, sabi niya, Kuya, kailangan na nating bumili ng ganitong mga gamit. Kaya, Pastor, kailangan nating bumili ng ganitong mga gamit. Kailangan na ganyan. Sabi ko, magkano ba? Sabi niya, nasa po? Sige, i-check ko po. Di lumabas siya. Chinek niya kung magkano. Nag-Lazada. Umabot ng parang 5,000 plus. Sabi niya, Kuya, Katay. Kasi ang tawag nila sa akin dito, Tay, Kuya, Pastor. Ganyan. Sabi nila, Kuya, umabot ng 5,000 plus. Sabi ko, sige, check out mo na. Ganon, nagulat siya sa niya, totoo ba? Sabi ko, check out mo na. Sige, si Lord bahala. So ngayon po, nagdadatingan yung mga items. Nagugulat siya. Sabi niya, grabe si Lord.
God is so good. Imagine niyo, may mga bagay na naaayos, may mga bagay tayo na napapaganda, na i-improve, may mga kaluluwa na mga bago na makakakilala sa Panginoon. Bakit? Dahil sa ating pagbibigay. Kaya ang stand ko po, simula sa araw po na ito, simula nung nag-livestream ako, binago ng Panginoon din ang aking mga kaisipan, na hindi ako bibili ng mga bagay para sa sarili ko. Sabi ko, hindi ako bibili ng bahay at lupa, hindi ako bibili ng sasakyan, gamit ang pera na meron ako, hindi po. Dahil ang Diyos ang magbibigay po sa akin yan. Amen? Kahit nga po ang church building at ang church lahat, di po namomroblema dyan. Ang Lord ang bahalang mag-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. God is so good. God is so faithful. Yun lang po ang masasabi ko. Hindi po tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay po tayo para sa Panginoon. Kaya sabi sa Ephesians 5:20, give thanks always and for everything to God. Magpasalamat ka sa lahat ng mga bagay na binibigay sa iyo ng Diyos. Yan. Kaya pasensya na rin po, mga kapatid, no? So, hindi na ako mag-aaksaya ng kahit na ano. So, kahit yung pag-travel ko sa ibang bansa, hindi na po ako sabi ko hindi ako gagastos. Kasi ang mga pagpapala ng Panginoon ay pinapadaan niya lang naman sa akin eh. Parang ang pakiramdam ko po ngayon ganito. Yung mga blessing na natatanggap ko ngayon, parang bukas palad ba? Nadadaan lang siya at mapupunta sa mga tamang lugar. Alam niyo yon? Parang lang ako, dinadaluyan lang ako ni Lord ng pagpapala. Yun lang. Kasi wala na po akong wala naman na akong ibang gusto sa buhay na to kundi maglingkod. Alam niyo naman po yun. Kahit yung mga may mga tiga-JL Pulumbuangin ba dito na nanonood? They know me. They know my life. They know my story. They know everything about me. Sobrang open book po ako sa kanila. Wala na akong ibang Ayan, sila Ate Rose. Wala na, hindi na ako naghahangad na yumaman, Nakapunta naman na ako sa ibang bansa eh. Nakapag-bakasyon naman na ako. Ayan, sila Ate Mary Jane, sila Kelly. Alam nila yan. Alam ng mga ka-church namin yan. Wala na akong ibang gusto, no? Hindi ko nahangad na yumaman, hindi ko nahangad na Ephesians 5:20 po, Ephesians 5:20. Wala na sa bokabularyo ko 'yon. Kaya ipanalangin niyo ako palagi. Na hindi magbago yung ganitong kaisipan kasi maraming tao nabubulag ng pera. At ayoko pong ma-disqualify sa Lord. Hindi ko pagpapalit yung kaligtasan na yan para sa yaman ng mundong to. Ayoko maging corrupt sa harapan ng Panginoon. Kaya, Lord, ikaw nang bahala, no? Isipin ng mga tao, nakakapunta ako sa ibang bansa. Bakit? Dahil sa pera, dahil kumikita na ako sa church, blah blah blah. Hindi po. Kaya this time, si Lord ang bahala. Kung papupuntahin niya ako sa ibang bansa, gagamit siya ng mga tao. Pero hindi ako gagastos ng sarili ko. Hindi ako bibili ng sasakyan, hindi ako bibili ng bahay at lupa. Okay na ako dito sa church. Masaya na nga ako dito eh. Dito na ako nakatira, 'di ba? Masaya na po ako doon. Si Lord nang bahala. Si Lord ang bahala sa atin. Hindi ako contractor pa, sabi niya. Hindi ako contractor. Hindi ako magkakaroon ng engineering firm. No, hindi ako magkakaroon ng engineering firm. Masaya na ako sa pagbebenta ng t-shirt at pabango. Okay na 'yon. Okay? Okay na 'yon. Yung pabango at yung t-shirt na 'yan, okay na 'yan. Yan lang kahit papaano, yun lang naman natatanggap ko mga blessing, 'di ba? And JIL Pulumbuhangin po kami. JIL Pulumbuhangin. So yun, at least you know me, you know my heart, I'm an open book to all of you. At wala akong maitatago sa Panginoon. Pastor, contractor po kayo ng Word of God. Amen! Gusto ko yun. Gusto ko yun. Contractor ako ng Word of God. Okay, magtatayo tayo ng magbi-build up tayo ng mga tao. Oy, thank you. Sino yun? God bless you. O hindi ako baka naman iniisip niyo na kaya ako tinuturo to. Sino yung nag-send na yun? Parang may nakita akong giraffe na may pa-giraffe, di ba? Huwag po kayo mag-alala dahil sa lang po mapupunta yan sa mga gawain. Hindi naman po ako magarbo eh. Kahit nga kinakain ko. Di ba masarap na yung toyo? Tsaka itlog. Okay na sa atin yun. Simpleng buhay na kasama ang Panginoong Jesus.
simpleng buhay na kasama ang Panginoong Yesus. O, di ba? Amen. Amen. Amen and amen. Praise God. Parang hindi tayo matatapos sa devotion natin ngayong araw. Nasa number 1 pa lang tayo. Tama. Tuyo, noodles, and egg. Nagugutom na ako. After nito, kakain na talaga ako. Okay? Gusto ko, for where your treasure is. Tama. Tama ang goal natin. Thank you, Chris. Panlangit na po tayo. Panlangit na po tayo. Magluluto ako ngayon ng tuyo. Simpleng buhay lang. Simpleng buhay lang nakasama si Jesus. Na masaya tayo naglilingkod, na healthy yung family natin, di ba? Wow, dumating na yung order ni Ate Rica. God, happiness, peace of mind. Hindi na tayo naghahangad ng sobra-sobra. Huwag na tayo maghangad ng sobra-sobra. Diba? Masaya na tayo na naglilingkod tayo, nakakakain tayo ng pagkain sa loob ng isang araw. Enough na yun. At yung masaya ka, kasi nararanasan mo yung presensya ng Panginoon. Amen. Okay, natuloy na tayo. Okay, number 2. Second point pa lang po tayo. God dwells in the center of our lives. God dwells in the center of our lives. Simula nung pinapanood po kita, Pastor, bumabalik po ako kay God. Yun po ang pinakamagandang regalo na gusto ko matanggap. No? Yung may magsasabi na, Pastor, dahil nagpagamit kayo sa Lord. Kasi corona yan sa langit eh. Corona yun sa langit. Anong balik tayo sa Lord? Hangad ko ang kaligtasan. Amen. Ng buong pamilya ko at good health. Amen. Ganyan lang tayo. Okay, tama lang po yan. So, God dwells in the center of our lives. The focus of the temple vision was the most holy place. The most holy place. And this symbolizes that God should be the center of everything. This symbolizes that God should be the center of everything. Siya ba ang sentro ng buhay po natin? Siya po ba ang tunay na number 1 sa ating mga puso? Amen. Amen. Siya dapat talaga. May pasensya na I stand corrected kasi sinearch ko eh. Yung pala yung 3 realm doon sa Tabernacle of Moses. Iko-correct ko lang po ah. So una yung outer court. Okay, outer court yung tawag. Outer court sa Tabernacle of Moses to ah. Pangalawa, the holy place. The holy place. Tapos pangatlo, same lang yung Holy of Holies tapos the most holy place. Okay? So yun po. Outer court, the holy place, the Holy of Holies, or the most holy place. Yan. So pakibago na lang po sa inyo mga notes. Okay. So this symbolizes that God should be the center of everything. A life centered on God is a life filled with peace and direction. Tugma naman pala dun sa pinag-aralan natin kanina. Kapag ang buhay mo ay nakasentro sa Panginoon, ang buhay na ito ay puno ng kapayapaan at direksyon. Ang Diyos po ang naglagay ng kahulugan, ng saysay sa buhay natin. Di ba dati parang routine na lang yung ginagawa mo? Parang dati ay ang ginagawa mo, gigising ka, magtatrabaho ka, matutulog ka, ganun lang. Pero nung nagsimula tayong mag-devotion sa live stream na to, kakaiba. Nagkaroon ng direksyon. Nagkaroon po ng kahulugan. Bakit? Salita ng Panginoon tong pinag-aaralan natin eh.
nagkaroon ng saysayang buhay. Dati parang cycle lang, 'di ba? Cycle lang 'yung nangyayari eh. Pero ngayon mas masarap, mas magaan, mas may direksyon tayo. Kung ang Diyos po ay ang nasa gitna ng ating buhay, siya rin ang mag-aayos ng lahat ng bagay sa ating paligid. Gumigising na ng 6:30 a.m. para kay God. Tapos ang sarap magtrabaho. Tama. Alam nyo kahapon, di ba hindi tayo nakapag-morning devotion? Ang ginawa ko noon, nagstay lang ako sa may nagstay lang ako sa labas, sa church, sa may stage. At I prayed for you all. Kaya nagsend ako, di ba, sa GC nung prayer. I prayed for you all. Pinag-pray ko kayo na, yun, yung mga good health, lahat. Pati ang church, ang JL Pulong Buhangin. Kasi that's the least thing I can do eh. Yun lang po. Kasi hindi ko naman kayang baguhin yung mga nararamdaman nyo eh. May mga kalungkutan pa rin, may mga problema, pagsubok, kabigatan. Pero ang kaya ko lang pong gawin ay, or that's the best thing ba na kaya kong gawin, na ipag-pray po kayong lahat. Silvers and golds I have none. Sabi doon, di ba? Silvers and golds I have none. Pero what I can do is to protect you in prayer. To protect you in prayer. Yun po ang kaya nating ibigay sa atin. Kasi kung paanong binabago ng Diyos ang buhay natin, ibahagi din po natin sa iba. Ibahagi din po natin sa iba. Amen. So God dwells in the center of our lives. Sentro palagi ang Panginoon. Huwag po tayong aalis sa gitna ng kalooban ng Diyos. Pag nasa gitna tayo ng kalooban ng Diyos, we will never go wrong. We will never be wrong. Pero pag tayo ay lumabas sa gitna ng kalooban ng Diyos, diyan po tayo nagkakamali, diyan tayo dumadanas ng mga dusa, kapighatian, di ba? Pero kung nandoon tayo sa loob at sentro, yes, may mga problema, yes, may mga kabigatan, but your heart is full of peace. Your heart is at rest, no, may kapahingahan sa Panginoon. Hoy, thank you pa sa prayers. Nakapasa po ako sa trabaho kahapon. Oh, palakpakan natin si Lord. Diba? Ba't ka palalayo? Ayan na, sumasagot ang Panginoon sa mga panalangin natin. Praise God, it's me, Zoe. Amen. Sumasagot na ang Diyos sa ating mga panalangin. At kung ikaw naman, yung tao na, naku, hindi ako nakapasa, naku, hindi ako nagkaroon ng magandang resulta, ganito, ganyan, don't worry. Nandiyan pa rin ang Panginoon. Hindi naman nagbago yung pangako ng Panginoon nung natanggap mo yung ganyang resulta mo eh. 'Di ba? Hindi naman umalis ang Panginoon eh. Nandiyan pa rin siya, bibigyan ka pa rin niya ng kapayapaan at kapanatagan ng loob. Basta siya ang nasa sentro ng buhay mo. Amen. And number 3, and the last, para makakain na tayo ng tuyo at itlog. Wow! Praise God po, Azilong ni Geb. Alam nyo, yung mga pangalan nyo, itama nyo na kayo yung mga pangalan nyo, no? Para matawag ko kayo sa tama. Or magpakilala kayo sa akin. Sa lahat ng mga hindi ko pa nakakausap, siguro kasi kapag tumatawag ako at nagbibigay ako ng counsel, kaya kagaya kahapon, umabot ng 40 minutes ang pakikipag-usap ko kay Ate Raquel, isa rin sa mga followers natin, humihingi ng advice. Yan, mine is tama. Ang sarap ng ganitong community. Sobrang nagpapasalamat ako sa Lord kasi para tayo mga magkakaano na talaga, no? Magkakakonekta. Sige po, send nyo lang sa akin yung number nyo ulit kasi baka natabunan eh. Mag-send kayo sa akin. Tatawagan ko po kayo.
Sige po, iaano kayo. Pasensya na kung hindi ko pa kayo nare-replyan. What if maglaan ako ng oras na para kung ano, no? Yung parang sa mga umaano ng tawag. Counseling, no? Counseling. Pwede yun. Bibili ako ng SIM. Bibili ako ng SIM for that. Para doon ako tatawag sa inyo. Sige, hintayin nyo lang po. Okay, hintayin nyo lang. Pastor, dito na lang din po sa TikTok. Sige po, send nyo po dito sa TikTok. Hintayin nyo na lang ha. Pasensya na kung hindi ko yung matatawagan agad-agad. Oo, sana may counseling session. Oo, parang sa 700 Club. Amen. Tapos, darating yung araw na yung ilan sa inyo, ganun din yung gagawin, no? I-disciple natin ang bawat isa para kayo-kayo din, tayo-tayo rin, no? Pag may kailangan na tatawag, tayo yung sasagot, di ba? Ganda nun. Amen. Kasi, hindi ko po kaya lahat. Siyempre, kailangan ko ng tulong, no? Kaya kayo nandito, kasi i-build up kayo ni Lord, i-equip kayo ng Panginoon para darating yung araw, kayo naman. Amen? Kayo naman. Amen. Online discipleship. Oo nga eh. Sige. Gawin natin yan. So, God dwells in the center of our lives. That's the number 2. Sige. And number 3, yan, sa lahat ng mga gustong mag-counseling. Kaya gusto ko rin pong mag-aaral kasi meron sa meron sa mga Bible school na Christian counseling talaga sa curriculum. Yan, sa curriculum. Merong Christian counseling. So, pag-pray nyo po yun. Pag-pray nyo po ako. And number 3. God wants His people to reflect His holiness. God wants His people to reflect His holiness. God wants His people to reflect His holiness. Amen. Yan. So the temple was decorated with cherubim and palm trees. So yung cherubim po is one kind of angel. Kasi maraming mga uri ng angel eh. Maraming uri ng angel. Yan. So these images symbolize holiness, life, and victory. God's house reflected who He is. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, di ba? We are the temple of the Holy Spirit. So, ibig sabihin po, as His temple today, our lives should reflect God's holiness and character. Ano po ang command sa atin sa 1 Peter 1:16? 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy, for I am holy. Be holy, for I am holy. So kung tayo po ay templo ng Diyos, ang ating salita, ang ating gawa, ang ating pamumuhay ay dapat magpakita ng kabanalan at katotohanan. So we are, sinet apart na po tayo. We are being set apart by God. Hindi po tayo namumuhay sa dati nating mga buhay pa rin. Binago na po tayo ng Diyos. Dinala niya na po tayo from darkness to light. From chaos or from destruction to restoration. So tayo po, bilang mga anak at bilang mga ambassador, bilang mga kinatawan ng Panginoong Hesus sa mundong ibabaw, nawa po makita sa atin ang pagkakristyano sa ating salita, sa ating gawa, sa ating pamumuhay. Hindi na po tayo kagaya ng dati. Kaya wala na pong nagmumura. Wala na pong gumagawa ng mga... napipigilan mo na yung sarili mong gumawa ng mga mali. Okay, baka may nagmamadyong pa dito. Baka may mga...
Naalala niyo yung kwento ni Camerly? O, diba? Si Camerly hindi nakapasok ng langit. Bakit? Kasi kung ano-anong sugal ang ginagawa. Kilala niyo ba si Camerly? Manood kayo ng mga dating live natin para makilala niyo si Camerly. Nasa YT yan. Amen. So, magpapabago tayo sa atin pong Panginoon. Magpapabago po tayo. Yan. Scatter pa more. Amen. Kasi Camerly, nag-i-scatter din no? Nako po. So, thank you, Bert. Yan, God's presence demands reverence. God dwells in the center of our lives. And God wants His people to reflect His holiness. Pusoy pa more. So, that's the 3 points. Ngayon pong morning devotion po natin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So, bilang pagtatapos po, may illustration lang na pinakita dito na imagine nyo daw po ang isang bahay na kung saan merong guest room na sobrang linis. Sobrang linis nung guest room. Pero, yung buong bahay naman sobrang dumi. Diba? But the rest of the house is full of clutter. Would you be comfortable welcoming someone there? In the same way, God does not just want part of us clean. Hindi lang ilang parte ng buhay natin ang malinis. He wants our whole life holy as His dwelling place. Hindi lang part of your life ang lilinisin mo, kundi lahat sa'yo. Okay po, nakasubscribe na sa YT. Sige po, mga kapatid, i-share po natin yung natin, YT channel. No, tulungan niyo po ako na maka-reach po tayo ng 500 to 1,000 subscribers sa atin pong YT. So, i-share nyo lang po kung may mga accounts kayo, i-follow nyo lang po yung accounts, yung YT po natin. At ipapanood nyo sa kanila. I-upload ko after nito, kain lang ako saglit, then i-upload ko na ulit lahat ng mga devotion po natin. Kasama po yung worship service, tsaka po yung midweek service. Yes, masarap, masaya, komportable, mapayapa kapag ikaw ay nasa bahay na malinis. Ganon din po ang Panginoon. Hinahanap niya po tayo, the whole us. Not lahat tayo, as in buong buo tayo, mga kapatid. Okay? So, let us dwell in the house of the Lord. At hayaan natin ang buhay natin ay maging dwelling place din ng banal na Espiritu ng Diyos. So, praise God. Purihin ng Panginoon. Yes po, yung subscriber class ngayong linggo, yung second week po natin this week para sa lahat ng mga subscribers. And if you want to subscribe, actually itong subscription po na ito, meron talaga siyang payment per month. Kaya ang ginagawa natin as a return sa lahat ng mga nakasubscribe sa atin ay tinuturuan ko po sila ng special class online. So, if you want to join us, pwede po kayong mag-subscribe dyan. Siguro ang gagawin ko, lahat ng maiipon natin dito sa subscription ko na ito na yung ipang-enroll ko para makatugon tayo sa Bible School. Amen. Nakapagsimula na po kami ng first lesson last week. Yan, last week. So, second lesson na po namin ngayong linggong to. So, if you want to join, pwede po. Parang 600 ata siya. 600 per session. Tapos, kapag nakasubscribe kayo, mag-chat kayo sa akin. Na-subscriber kayo kasi i-add ko kayo dun sa GC. I-upload ko po mamaya. Yung first session natin last time, i-upload ko rin po sa YT. Pero kayo lang po yung makakakita. Yung mga subscribers po natin. So, praise God. May nag-subscribe ba? Yan. May nag-subscribe ang isa. Para may nakita ako. Ayan. Thank you, SRCH Love. Praise God po. Kapag mag-enroll sa Bible School, titingnan ko pa kung magkano yung enrollment. I-check ko po. Hindi ko pa sure eh. Mag-aano pa lang ako ngayon. Mag-check.
So, God is so good. Pag midweek service po ba, walang morning devotion? Meron pa rin po. May inasikaso lang po ako kahapon, pero meron pa rin. Amen. God will provide. Amen. Subok na natin ang Diyos dyan. Okay, so that's the end of our morning devotion, Ezekiel chapter 41. God is so good. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pong Panginoon sa pagkakataon pong ito, sa katagumpayan ng unang araw ng Oktubre. Excited po tayo sa alignment na gagawin ng Lord. We will walk in God's divine order. May mga taong mawawala, may mga taong tatanggalin ng Diyos sa buhay mo, may mga opportunity na akala natin nagsarado na, pero bakit? May maganda, may better na ipapalit ang Panginoon, inaayos niya lang, ina-align niya lang, no? Sa tamang order ang lahat ng mga bagay na iyan. God is good. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. We will walk in God's divine order. He will align everything. I pray na ipakilala sa inyo ng Diyos ang tamang tao, bigyan kayo ng tamang opportunity, magbukas ang mga tamang pintuan. Hindi lahat ng opportunity pinapasukan. Hindi lahat ng opportunity ay ginago po natin yan. Dapat po yung right opportunity, yung God-given opportunity na mas lalong magpapalapit sa atin sa Panginoon. May mga mag-o-open ng tamang negosyo, may mga tamang trabahong nakalaan sa inyo. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. We thank you. We glorify you, God. We honor your name. Salamat, Panginoon, sa isang araw na punong-puno ng presensya mo. Sa araw na punong-puno ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat sa araw po na ito. Sa unang araw ng buwan ng Oktubre, inuna ka namin, Panginoon, sa lahat. And you have said in your word, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panginoon, idagdag mo, i-multiply mo sa aming mga buhay ang lahat ng mga pagpapalang kailangan po namin sa loob ng buwang ito, O God. And we declare that that this month of October will be a month of our breakthrough, a season of our answered prayers, miracles, favor in Jesus' name. Hallelujah. And we will continue to walk in God's divine order sa lahat ng mga alignment na gagawin mo. Kung meron mga testing, kung meron ng mga trials, Lord, haharapin namin ito dahil naniniwala po kami na ang mga pagsubok ay hindi para sirain kami, kundi para patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Ingatan mo po kami, Panginoon. Palagi mong bantayan ang aming mga puso. Dalisayin mo po kami. Kahit po kami ay dumaan man po sa bagyo at problema, magpapatuloy po kami sa iyo, Panginoon. Kikilalanin ka namin. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We will become faithful until the end, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Pwede niyo po bang itaas ang inyong mga kamay? Sa unang araw ng buwan na ito, nakataas sa iyo ang aming mga kamay. Panginoon, umaasa po kami na mayroon kang magandang gagawin, kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat. Pagpalain mo ang mga kamay na ito, habang nakataas ang mga kamay namin, padaluyin mo ang iyong limpak-limpak na pagpapala, ang iyong pabor, Panginoon, na hindi matatapos, na hindi mauubos, nahahabulin po kami. At kung may mga pagsubok man, yes Lord, wini-welcome din po namin ito, Panginoon, dahil Lord, ang mga pagsubok na ito ang magpapatatag po sa amin, O God, in Jesus' name. Hindi palaging maganda, Panginoon, hindi palaging maayos, Panginoon, but Lord, after all the breaking, after all the crushing, Panginoon, ay hahalimuyak ang sweetest aroma of worship na i-offer po namin sa inyo, Panginoon, in Jesus' name. Lord, bless the hands of your people. Bless us, O God. Let your healing flow. Let your miracle flow in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa araw po na ito, sa isang matagumpay na araw po na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Balutan mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Let there be restoration in the family, O God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na may magkasakit sa aming pamilya. Huwag mong hayaan, Panginoon, na makakilos ang kaaway, Panginoon. Tinatanggal po namin lahat ng panikalan ng kaaway sa aming mga buhay. Lahat ng sumpang binabato ng kaaway sa amin,
hindi po makakalapit sa amin sapagkat kami ay balot ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoon. In Jesus' name, let your favor be upon them sa bawat negosyo, sa bawat pagtatrabaho nila, Panginoon. Sasamahan mo sila, Panginoon. Mararamdaman nila ang iyong pabor, Panginoon. Bagong buwan, bagong pagkakataon, bagong pagpapala, bagong buhay, bagong puso. In Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay po, naramdam namin ang iyong presensya, ang iyong pagkilos. Hallelujah. Panginoon, padamihin mo pa ang mga taong susubaybay sa live po na ito. Marami pang mga tao na dadalhin ka sa live stream po na ito. At sa bawat isa, especially to all our first-timers, pwede mo bang ipanalangin ito? Sabihin mo lang, bulong mo lang ang prayer na ito. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang ito. At naniniwala ako na ikaw, Jesus, ay namatay sa krus para sa katubusan ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Amen. Praise God. Panginoon, maraming salamat. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat ng mga bagay na mangyayari ngayong araw na ito. Lahat na may mga kabigatan, bigyan mo ng kapayapaan. Lahat ng may problema, Lord Christ is the answer. Ikaw ang sagot, Panginoon. Salamat, Lord. Sa araw po na ito, sa araw ng katagumpayan, Panginoon, binabalik na po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay sumigaw at magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen.